So yun, good day mga boss. Ito may panibago tayo ditong gagawin. Meron tayo ditong Suzuki Smash mga bossing. So ito makikita nyo mga bossing, meron tayo ditong disc brake mga boss. Kasi ko-convert natin to sa disc brake. Yan, naka drum brake pa siya mga bossing. Kaya ito ay ko-convert natin ng pang Wave 125 mga bossing. Bago magpapalitin tayo ng hub, ayan ang mga papalitan natin. So nandito ng mga bossing yung mga pamalit natin. Ito, brake master, meron tayo ditong brake master. Ito mga bossing. So sa online nga lang pala to lahat binili. Ayan, meron ditong disc at hub. Ayan, may kasama na rin siyang bearing. Tapos naka CNC bolt na siya. Ang sukat po na disc na to ay 3.5. Tapos ito yung tapos meron dito mga bossing. Ayan, may gearbox na siya. Tapos yung hub and mile kabak lang. Tapos brake fluid. Tapos ito naman yung outer tube na gagamitin niya mga bossing. Tapos may Brembo caliper na nga pala siya mga boss. Ayan, ito po yung outer tube mga bossing. Tapos may syempre puro pang wave 1 na 125 yan mga bossing. Pwede naman pang 100 pares lang po yan. Tapos ito yung rice yung gagamitin 184. Tapos meron siya ditong brake hose. Ayan po yung mga kailangan natin mga bossing. Tapos port oil mga boss. So ang kulang nito ay oil seal. Sa akin na lang daw kukuha mga boss. So samahan nyo ako, gawin natin to. Smash na to, i-convert natin sa disc brake mga bossing. Tara mga boss. So ito na nga mga bossing, nakalas ko na. Yan, hindi ko na pala napahaba yung video nito. So ito po yung front shock niya. Tapos ito i-convert natin outer tube. Yan, kung makikita nyo, mas mahaba tong pang wave mga bossing. So malaki po yung ibababa niya mga boss pagka yung pang wave po ikakabit natin. So yan, papabuhag ko na nga pala dito yung rayos niyan. At ipapakabit ko na tong hub mga bossing. So dadaling ko lang yan dun sa pinsang ko na nag-aalay. So shout out sa'yo, Giancarlo Manaig. So paki-subscribe naman po yung page siya mga bossing. Yan, ito po ay lalagyan natin sa screen. Giancarlo Manaig mga bossing. Yan, mapapanood nyo po yung mga video niyan. Panoorin nyo po, marami rin po kayo matututunan sa kanya mga boss. So ito mga bossing, umpisahan ko na, pinadala ko na nga pala yung rim set doon para mapalta na ng boha. So ngayon, itong front shock mga bossing, ito na yung uunahin ko. Tatanggalin ko muna yung inner na to mga boss. So ito kakalasin ko lang. Tanggalin ko lang dito yung lock at saka yung inner mga bossing bago ikakabit na natin yung outer tube mga bossing na lighten. So tanggalin lang natin to mga boss. So pagdating nga pala dito sa outer tube mga bossing ay sinukat ko yung bolt. So hindi po siya magkasya mga bossing. Kaya need natin magtabas dito mga boss para pumasok yung bolt nito mga bossing sa ilalim. So tatabasan ko muna ito mga bossing. Babalikan ko kayo kapag natabasan ko na to at napalusot ko na yung bolt mga bossing. So tatabasan ko lang, balikan ko kayo mga boss. At ito na nga mga bossing, natabasan ko na nga ito mga boss. Yan, hindi ko na lang nabidyoan kasi matagal ko nga pala itong ginawa. Tinabasan ko mano-mano mga boss. Yan, napalusot na natin yung bolt mga boss. Kaya ngayon naman ay kakabitan natin tong port oil seal na galing sa atin mga bossing. So ito po ikakabit ko port oil seal ay pang XRM. So isa lang naman po yung sukat nito. So isang set nga pala ito ikakabit natin. Kasama na nga pala dito yung oil seal. Tapos yung lock niya. Tapos yung pinaka-cover ng oil seal mga bossing. Kaya ngayon mga bossing, ikakabit ko na tong oil seal. Yan, kabit lang natin. Lagyan ko lang to ng kaunting langis para smooth yung pagpasok natin dito sa port oil seal mga bossing. So kailangan tatanggalin nyo muna yung spring para hindi siya magkatama mga boss. So yan, ang ginagamit ko dito ay puller lang. Pinupukpok lang yan. Yan, tapos ibabalik ko na dito mga bossing yung spring na tinanggal ko at tapos syempre kailangan may lock siya para pag nag-bounce yung shock na bigla siya mga bossing ay hindi sasabog yung oil seal. So ayan kagandahan sa may lock mga boss. Tapos ito yung taklob niya mga bossing. Ang purpose naman ng taklob mga bossing para hindi pasukin ng dumi yung loob mga bossing kasi kung sira yung taklob na yan ginagamit mo tapos at nananakbo ka, tumibalsik siya mga bossing, may kasamang buhangin, maaari pong pumasok dun sa loob ng inner. Maaari pong masira yung inner tube mga bossing. Maaring magkagasgas. Doon po nagmumula yung pagkasira ng mga inner tube mga bossing. Kaya mas maganda. So ngayon naman, ipapasok ko na to tornilyo na tinabasa natin mga bossing. Ayan, higpitan ko na ito. Buuin ko lang tong shock na to mga bossing. Ayan, buuin lang natin.
At ito na nga mga bossing, ayan, nabuo na nga natin yan. Nag-same po yung laro niya mga boss. Yan, pinuno lang natin ng langis, tapos binawasan natin ng tig-tigisan taklob mga bossing. So ikakabit ko lang ito mga bossing, babalik ako kaya pag naikabit ko na to front shock. So ito na nga pala mga boss, pinuna ko nga pala muna dito yung reno mga bossing, yan, kinabit ko na. Yan, tapos ngayon, nandito na nga pala yung rim set. Ito, natapos na nga pala i-align ng pinsan ko mga boss. At naikabit ko na rin yung front shock mga bossing. So, sakto lang po yung pagkababa natin dito mga bossing. So, titingnan natin mamaya mga bossing kung paano yung tindigan nito. Tapos dito mga bossing, yung cowling ay tinabasan ko na rin para dun sa brake master mga bossing. Yan, tinabasan na natin yung cowling. Tapos tundis na to mga boss, ay kakabit ko lang mga bossing. Tapos nga pala dito mga bossing, ay ito, nagka-problema tayo, hindi naka-align. Kaya nga hindi dito mga bossing ay may tatawasan tayo dito mga boss. Pati yung dito yung gearbox ay hindi rin siya makapasok. Kailangan tabasan din yung outer tube mga bossing. Kailangan natin tabasan yan mga boss para umalain dito sa fender mga bossing. So tatabasan ko ito. Yan, tatabasan natin yan. Ito, gamit natin yung DIY tools natin. So tatabasan ko lang dito mga bossing yung mga dapat tabasan. Panoorin nyo na lang kung paano gusto tinabasan mga bossing. Tara mga boss. At ito na nga mga bossing, natapos na nga natin. Ito, naikabit ko na lahat at nag-goods na po yung preno niya mga bossing. Yan, gumagana na rin. So, malakas po yung preno na ito. Kapit na kapit po siya mga boss. Ayan. So, napakaganda. Napakaganda ng pagkagawa natin dito mga bossing. Wala siyang kapit. At saktong-sakto yung pagkatabas natin dito sa brake master mga bossing. Sa cowling mga bossing. Ayan, goods na. Nasa align na rin siya mga bossing. At tinabasan nga pala natin yung doon sa kabila. Ayan, kabilaan. Tinabasan natin. So, ang kulang pa nga pala nito mga bossing ay nakakalimutan nga pala ni Idol yung kanyang speedometer cable. Kaya hindi natin naikabit. Siya na lang daw magkakabit mga bossing. Ayan o, kung makikita nyo naman, napakalakas ang preno mga boss. Goods na to mga bossing. Ito, ilapag natin sa dito sa tabi. Ayan, kung makikita nyo naman yung tindigan niya mga bossing, napakaganda niya mga boss. Ayan o, sakto-sakto lang yung pagkababa niya. Napakapogi nitong Suzuki Smash na to mga bossing. Ito, papatesting ko doon sa may-ari kung goods na ba yung preno. Ayan, napakaganda naman mga bossing mag-preno mga boss. Ganda niya mag-play.
So, hindi siya matig. So, maraming salamat nga pala dito sa may-ari nito. So, Idol, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pagtitiwala mo, Idol. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa video na ito, mga bossing. At nagka-idea kayo, mga boss. Ayun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa inyong lahat, mga bossing ko.